Ito ang pinakabagong Vivo V30e 5G at nagkakalaga ito ng 17,999 pesos. May 8 gigs of RAM plus 256 gigabytes of internal storage, naka-AMOLED ang display, may 44 watts flash charge, at may 5,500 mAh battery capacity. But before natin tatalakayin ang specification and performance nito ay unahin muna natin pag-usapan ang kanyang design. Pagdating sa design ni Vivo V30e 5G, sa nakita natin dito na sumasabay na din sila sa mga nauuso o sa makabagong disenyo ng smartphone ngayon na may malalaking circular camera module dito sa likod. At kung ating titingnan na maigi ay kahawig din ito sa mga mamahaling relo. At para sa akin ay okay naman siya sapagkat nakakadagdag classy design para sa phone na to. Anyway, malipat naman tayo dito sa kanyang back panel kung saan itong hawak natin ngayon ay ang kulay na cocoa brown. At ito ay naka two-tone which is combination ng matte finish at may konting glossy finish na portion dito sa kanang bahagi. At ang kagandahan lang din dito ay hindi ito kapitin ng fingerprint at alikabok unlike sa ibang naka matte finish na smartphone. Now kung hindi nyo naman tipo ang ganitong kulay ay may isang kulay naman na available si Vivo V30e 5G which is ang kulay na cloud white. Anyway, malipat naman tayo dito sa kanyang screen kung saan ito ay may maliit na punch hole camera. At makikita natin dito sa kanyang screen na ito ay naka 3D curve na identical doon kay Vivo V30 series. Yung top, side, and chin bezel nito ay proportional which is good dahil bezel-less at mas nagiging malapad ang screen kung ating titingnan. Now, malipat naman tayo dito sa kanang bahagi. Dito natin makikita ang kanyang volume rocker and power button. Dito naman sa itaas, dito natin makikita ang kanyang noise cancelling microphone. Dito naman sa baba, dito natin makikita ang kanyang mono speaker, Type-C port, microphone, and SIM card slot na naka-hybrid na pwedeng lagyan ng dalawang nano SIM card or isang nano SIM card at isang micro SD card and expandable up to 1 terabyte. Idagdag ko lang din dito na ito ay may IP rating which is IP64 dust and water resistance. Kaya hindi na tayo mababahala pa kung sakaling matapunan man ng tubig at buhangin ito. Moving on at malipat naman tayo dito sa kanyang display kung saan ito ay naka 6.78-inch AMOLED display at may 2400 1080p resolution. At sa nakikita natin dito sa kanyang display na napaka-sharp and vibrant ng kulay. Kaya naman may enjoy talaga tayo sa panonood ng movie dito. At kahit pa sa labas man ng bahay natin ito gagamitin, even under direct sunlight ay wala din tayong magiging problema pagdating sa display nito. Sapagkat ito ay may 1300 nits peak of brightness. Kaya naman visible na visible pa din at makakapanood pa din tayo sa ating paboritong movie dito. Anyway, pagdating naman dito sa kanyang browsing performance, ay maibibigay pa din ito ang napaka-smooth sa pag-browse o sa pag-navigate natin dito dahil ito ay may 120Hz screen refresh rate. At pwede din natin itong iset sa automatic nang sa ganon kapag walang motion na nagaganap sa screen ay kusang bumababa ang refresh rate nito down to 60Hz screen refresh rate. Napakalaking tulong nito nang sa ganon ay mas makakatipid tayo in terms of battery consumption. Moving on at pag-usapan naman natin ang camera ni Vivo V30e 5G kung saan ito ay may 8 megapixel camera sa harap samantala dito naman sa likod ito ay may 50 megapixel main shooter at ang gamit na lens dito ay ang Sony IMX882. Now 8 megapixel naman for ultra wide angle at sa katabi naman ito ay ang kanyang Aura Light. At ito yung mga sample shots natin. Okay, pagdating naman dito sa kanyang video resolution ay kayang mag-record nito front camera ng 1080 at 30 frames per second. Samantala dito naman sa kanyang rear camera ay ang kayang mag-record nito ng 1080 at 60 frames per second and maximum resolution 4K at 30 frames per second. At meron din itong stabilization upang mapapanatili natin na hindi maalog ang kuha natin na video. At idagdag ko lang din dito na meron din itong dual recording video para sa mga mahihilig mag-vlogging. At ang maximum resolution nito sa tuwing gamit natin itong dual recording video ay 1080 at 27 frames per second. Moving on at pag-usapan naman natin ang performance ni Vivo V30e 5G kung saan ito ay may processor na 4nm Snapdragon 6 Gen 1 at may FunTouch OS 14 based on Android 14 out of the box. At pagdating dito sa latest Antutu app ay nakakuha tayo ng almost 500,000 Antutu score. At para sa akin ay goods na yan para dito sa kanyang presyo. At isingit ko lang din dito na pagdating sa chipset nito ay playable naman siya sa mga online game kagaya ng Mobile Legend and COD Mobile.
basta tamang pagtimpla lamang sa graphical settings. Nang sa ganon ay smooth at swak ang gaming performance na maibibigay sa atin nitong si Vivo V30e 5G. And that's it. That's all for today mga ka-Android feel, and see you on my next review.